Good day mga besh, magandang araw, magandang buhay. Tara, samahan niyo ako sa video na ito. Ito nga po pala mga beshi, ang araw kung saan ako ang nagbukas ng tindahan. For this video, ano daw? Maaga rin po palang dumating ang deliver. Hindi ko na pinakita, baka kasi lalong humaba ang video. Ano daw? Pagkatapos ko nga po palang tanggapin ang mga deliver na in-order ni Sister Red. Ano daw? Inisa-isa ko muna, kuhanin at ilagay sa tamang lugar, tamang pagpupwestuhan kung saan siya nararapat. Ano daw? Kasi hindi ko naman siya kayang pagsabay-sabayin. Ano daw? Kung kaya't, isa-isa ko na lang. Kasi yun lang yung kaya ko eh. Hanggang doon lang lakas ko. Ano daw? At dahil naman sa mga ganitong oras, hindi pa gayong kadami ang bumibili. At pa isa-isa pa lang. Kung kaya't, ang pagsasaayos ko ng mga deliver, ay chill lang din. Ano daw? Habang nilalagay ko po sa mga tamang lagayan, sinasabay ko na rin ang paglalagay sa mga tamang display yan. Ano daw? Pagkakataon nga po pala nito. May mga bumibili na sinasabi na busy daw ako. Pero kailangan ng mga customer na nangangailangan sa'yo, walang busy-busy. Ano daw? Ang pagkakaroon nga po pala ng tindahan, parang customer service lang, nagsiservisyo. Yun nga lang, sa mga bumibili. Ano daw? Pero ang ating serbisyong totoo lamang, walang daya, pata, na pagbebenta. Ano daw? At yun nga lang, laging haggard ang beshi nyo. Pero okay lang yun. Ang importante, mapagseservisyohan natin ang ating mga beshi. Ano daw? Yun na yun. Pero okay lang yan sa mga beshi ko. Ang importante, bukas ang tindahan namin sa lahat ng mga bumibili at mga dumadaan na nagtatanong lang at sa mga rider na nagpapaiwan ng items nila, ng customer nila, kung sarado man ito. Pero dapat bayad na. Ano daw? Eto na nga po. Unti-unti ko na inaipapasok ang mga nakabak at inilalagay muna sa harap o yung tinatawag bang designated area. Ano daw? Para wala nang mga nakaharang sa pinto at maliwanag na at maayos din na makadadaan ang mga beshi ko. Yung mga inilalagay ko nga po pala sa taas ay yung alam kong abot ko. Dahil kung hindi ko siya abot, syempre kumukuha na ako ng tungtungan. Ano daw? Pero minsan hanggat kaya ko, ako lang nag-aakit niya sa taas. Pero kung kinakailangan na ng tulong, to the rescue ang sister mo. Ano daw? Tinatanggal nga po pala namin sa karton ng mga noodles. Dito na lang namin siya nilalagay sa Tupperware. Matagal na nga po pala namin dito nilalagay. Kasi ang kagandahan po nito, iwas mighty-mitty. Para hindi nila mabutas. At kung ito may langgamin, kita mo. Ano daw? Iwas din po pala ito sa mga pusa. Kasi minsan pag tumatalo ng mga pusa, may tendency silang kumapit. Kung sila man ay mahulog. Pero po ang kagandahan yan, may kita mo ang isang item, kung marami pa o wala na. At ang mga bumibili, nakikita rin nila kung nasa ang noodles at kanton. Pero minsan, hindi nakikita ng ibang customer. Kasi sinasabi nila, oh, iba na naman ang pwesto. Hindi ko na alam kung nasaan na ang lagayan. Kung kaya tinatanong na lang nila sa akin. Siyempre, ako na si Kalimot din, hinahanap ko na lang para sa kanila. Ano daw? Kaya minsan, hindi ko namamalayan. Madami na akong mga beshi nyo. Kaya minsan, ang daming minsan, ako na ang nag-adjust. Ano daw? Kaya ang ginagawa ng mga beshi nyo, pumipila sila. Kasi minsan naman, alam nila kung sinong nauna. Kaya minsan siya sabi na, sige po, mauna na kayo. Susunod na lang po. Ano daw? Kaya ang mga nangyayari sa aking mga inaayos na deliver, naaantala. Kasi syempre, inuuna ko ang mga beshi nyo. Kasi kung sila ang iaantala ko, nadami ang tao, magsisigip sa loob ng tindahan. Ano daw? Ang pagkakaayos nga po pala niyan, binubukod nga po pala namin ang pagsasaayos ng noodles ng kanton para hindi po maguluhan at malito ang mga beshi nyo. Kung inyo pong napapansin o pinapansin, ano daw? Sa baba ang mga noodles na magkabukod sa bandang ibabaw ang mga kanton para ma-analyze po nila sa lagayan para hindi na rin po sila malito at mahirapan. Sa paglalagay ko nga po pala nito, kinakailangan kong ubusin ang laman ng karton para kung sakaling maubos man to, kasi tinitingnan namin kung alin ang fast moving at hindi. At alam mo na rin kung anong o-orderin mo. Alam mo nang walang natira sa box. Kung kaya't pag kami yung mo-order nito, dahil kapag fast moving, per box din. Pero kung alam naman namin na hindi ganun siya ka-fast moving, per piece lang ang order namin. Ito yung mga gusto nila na ang isang kainan lang. Kinakat ko na isa-isa. Kasi minsan, pag sila nagkakat at yung wala akong time para kunin to at gamitan ng gunting, nagkakaroon ng damage. Ang ginagawa nila at iiwan nila, sa kanila yung walang damage. Kami ang talo, yung hindi magtatagal. Ang siste, dahil hindi na yun kukunin ng bibili. Inuunahan ko na sila. Ako na nagkakat. Kung inyo napapansin, nakalagay sa malapit sa labas ang lighter namin. Kasi hindi naman natin maiiwasan na kapag sila ay nasindi, ibinubuga rin nila. Kung kaya't kami na nag-adjust, nilagay namin sa malayo. Ano daw? Para pagbuga nila, itutulak na lang ng hangin para malayo sa amin. Ano daw? Ito nga po pala si Sister at nakaisip niyan. Para hindi lang makalat ang mga cup noodles. Ano daw? Ang lahat ng nakikita niyong ayos, si Sister at yan. Ako, wala akong ambag dyan.
Minsan panggulo pa. Ano daw? Ang tanging ko lamang ambag ay sundan ang mga nauna niyang ayos. Ano daw? Kung inyong nakikita, may price na katapat ang items. Pero minsan, hindi rin ito tumatapat. Kung kaya, kailangan niya bawat item may price. Kasi minsan, ang akala ng customer, yung katapat na price, yun na yun. Pero hindi nila alam at sinasabi ko na lang sa kanila na may price po sa bawat item. Kasi minsan, hindi ko na ilalagay sa tapat ng items ang price nila. Kasi may time na nadaragdagan ang linya nila. Kung kaya, hindi ko na mamalayan na hindi na pala nila katapat ang price nila. Kaya sorry na lang mga beshi ko. Ano daw? Kasi tinatanong din nila naman. Ano daw? Kasi hindi tugma ang nakatatak sa item at ang price na nakatapat. Ano daw? Kahit na may katapat, ang magaling yung beshi. Siyempre naman, sinasagot ko, ano daw? Yung mga katanungan ng mga beshi ko, ganon, ano daw? Pero minsan, sa loob ng tindahan, hindi mo maiiwasan ang kaguluhan. Kasi meron kang kaharap na kausap at may beshi kang nagtatanong. Kahit na nakatingin ka sa iyong kaharap, sinasagot mo yung nagtatanong. Kaya minsan, ang siste, sasagot yung kaharap mo. Kaya ang sabi ko na lang, sandali lang po, unahin po muna natin ang nasa ating harapan bago po kayo. Nakakaunawa naman ang ating mga beshi. Basta kailangan lang natin silang pakiusapan ng maayos. Kasi minsan, pag hindi natin sila nasabihan, magkakaroon ng pagkakagulo-gulo. Na minsan, akala nila sila ang kausap, pero hindi naman pala. At yung akala nilang hindi sila ang kausap, sila pala ang kausap. Di magulo. Ano daw? Pwede nga po pala ng ginagawa ko. At kung alam kong wala ang laman ng mga bigasan, dahil kitang-kita naman. Ano daw? Unti-unti ko na inumpisahan. Siyempre, una kong ginagawa. Nagme-meditation muna ako. Ano daw? Yung kinukondisyon ko muna ang sarili ko. Tapos kakausapin ko. So, kaya mo yan. Go, go, go. Ano nga ba ang 25 kilos na bigas, di ba? Kung benta naman ang kapalit. Ano daw? Basta ilagay lang natin sa isipan at sa ating puso. Nakaya natin yan. Ano daw? Kaya walang kagatol-gatol, pinagpatuloy ko na. Kasi wala naman tayong ibang maaasahan. Tayo ang ating sarili lamang. Dahil mahirap naman iaasa sa iba kung kaya mo naman. Kaya, sinet ko na yan sa aking isipan na walang ibang tutulong sa'yo, kundi ang iyong sarili lamang. Wala kang ibang malalapitan o mahihinga ng tulong, kundi ang iyong sarili lamang. Kaya nga minsan napagtatakahan ko, babae nga ba ako? Ano daw? O siguro, sadyang malakas lang ako. Ano daw? Kung kaya, hindi ko inaasa sa iba. Ang kaya ko naman. Kasi minsan, feeling ko, mas mahirap yung may kasama ka. Yung dalawa kayong magbubuhat. Pero kung minsan, pag alam mo hindi mo kaya, syempre wag mong ipilit. Sabi nga nila, mas magaan ang gawain kung may kasama ka. Kung may katulong ka na magbubuhat. Pero sa ngayon, dahil kaya ko pa, ako na lang muna ang gumagawa. Kasi wala akong kasama ngayon. Ano daw? Sa pagkakataong ito, pansamantagal muna natin wawalisan to. Ano daw? Kasi minsan, hindi natin maiiwasan. Pag sumasandok tayo ng bigas, nagkakalat ang butil ng bigas. Ito nga po pala, ay nilalagay ko na lahat. Yung mga kulang-kulang para kompleto ang viron. Ano daw? Nilalagay ko na ang lahat ng pwedeng ilagay para mamaya okay na. At kung sakali mang maubos, papalitan na lang. Depende yan kung agad-agad mauubos. Kasi minsan, sa kinabukasan pa. Ang kagandahan yan araw-araw tayo nagpapalit ng bigas. O kaya naman, maya-maya. Depende sa sitwasyon. Depende sa panahon. Depende sa pagkakataon. Hindi natin hawak ang ating mga kapalaran. Ano daw? Maraming walang video. Kasi hindi ko na malayan. Lobat na pala ang sipi ko. Kaya ito, nalibang ang beshi nyo. Nagsimula ulit ako kung kailan dapat silim na. Ano daw? Madilim na ba? Ito yung mga oras na. Patapos na ako. Yung okay na lahat. At minsan, depende rin sa sipag mo. Ano daw? Sa pagkakataong ito ay nabot na ako ng gabi. Yung hindi ko na malaya madilim na pala sa kapaligiran. Ano daw? Yung pinipilit kong maubos lahat para matapos na. Kasi panigurado ako rin bukas. Ano daw? Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.